Nagsimula ang episode nang sinabi ni Sir Shino na napipikon na daw siya sa kanyang mga estudyante kasi dahil daw sa kanila ay walang pinagtutunguhan ang paghihirap niya, hindi na daw siya papayag, at sinabing tuturuan sila ng respeto. Nagulat naman sina Boruto at ang kanyang mga kaibigan, habang nilalabas ni Sir Shino ang nga insekto niya ay sinabing nag-aalala daw siya lagi sa mga kalokohan na gagawin ni Boruto. Biglang napalibutan si Sir Shino ng kanyang mga insekto at kinalat ito. Kaya sabi ni Boruto na ganto pala ang sinasabi nila na wag galitin ang taong tahimik lagi. Sabi naman ni Boruto na ganun din daw ang nangyari kay Metal at sinabing baka kailangan daw bilang labanan si Sir Shino para mapigilan nila ito, at sinabi naman ni Sir Shino na ako na teacher nyo sa palagay nyo kaya nyo akong labanan. Agad naman ginamit ni Shikadai ang kanyang teknik, ngunit pinigilan lang ito ng mga insekto ni Sir Shino. Tumalon naman sina Shikadai at nataman si Boruto ng mga insekto ni Sir Shino kaya nahulog siya. Habang pinapalibutan ang katawan ni Boruto ng mga insekto ay sinabi naman ni Sir Shino na suko na daw siya at wala na daw siyang balak maging guro ni Boruto, at dahil daw doon ay mabuting iligpit na daw sila. Ginamit naman ni Mitsuki ang kanyang teknik sa hangin at binuga ito kay Boruto upang maalis ang mga insekto, at pinahaba niya ang kamay at kinuha si Boruto. Susubukan sanang pigilan ito ni Sir Shino ngunit binato siya ng parang buhangin na abo para hindi siya makakita. Hindi naman makapaniwala si Shikadai na kaya itong gawin ni Mitsuki, at agad naman silang tumakas. Sabi naman ni Sir Shino na sige man, laban kayo, pagbutihan nyo, at sinabing kahit anong gawin nyo susundan kayo ng mahal kong insekto. Habang nasa malaking puno sina Boruto ay sabi niya na pati daw si Sir Shino ay naapektuhan na rin ng katulad ng kay Metal Lee. At sabi naman ni Shikadai na may nagbago na daw kay Sir Shino dahil di naman daw ganun si Sir Shino. Sabi naman ni Mitsuki na papatayin daw silang tatlo, at sabi daw ito ni Sir Shino. Habang naglalakad naman sina Shikadai para hanapin si Sir Shino ay biglang nakaapak si Boruto ng mga higad kaya nagulat siya dahil kala niya ay kasama ito sa insekto ni Sir Shino. Pero sabi ni Shikadai na hindi daw iyon kasama sa mga insekto ni Sir Shino. Maya-maya ay biglang pagulat na nakatingin si Boruto na may tinuturo. Binaliwala naman ito ni Shikadai dahil kala niya ay nagbibiro lang ito, ngunit paglakad niya ay biglang nandun si Sir Shino kasama ang kanyang mga insekto at sinabing nandito lang pala kayo. Tumakbo naman sila at sinabi ni Shikadai na bakit hindi daw siya sinabihan, at sinabi naman ni Shikadai na isang paper bomb at binato ito kay Sir Shino. Sumabog naman ito pero nagsilabasan ulit ang mga insekto at nagulat si Shikadai at sinabing hindi tinatablan ng pagsabog ang mga insekto. Agad naman silang tumakbo at sabi naman ni Boruto kung anong pwede nilang gawin. Sabi naman ni Sir Shino na kahit anong subukan nila ay wala silang pag-asang manalo sa mga insekto, at tumawa siya ng malakas. Habang natakbo naman sila ay napansin ni Shikadai na umiwas ang mga insekto sa tubig, at bigla naman siyang tinawag ni Boruto upang tumalon sa bundok. Habang hinahabol sila ay biglang nagpakita si Mitsuki sa may taas ng puno at sinabing puro lang sila tambo, nakakawalang gana daw. Habang nakatayo naman si Sir Shino ay sabi niya naman na nakalimutan niya daw ang pakiramdam ng pakikipaglaban, at sabi niya na mukhang hindi daw talaga dapat naging teacher ang magdirigmang katulad niya. Habang nasa malaking puno naman sina Shikadai ay tinanong niya si Mitsuki kung saan ito nagpunta, at sabi naman nito na medyo naligaw daw siya ng konti. Pinag-usapan naman nila ang tungkol kay na Metal Lee, Denki at Sir Shino na biglang nagbago ang ugali at ang aninong parang nakabalot sa kanila. Sabi naman ni Mitsuki na kung wala daw silang takas ay ang maaari na lang daw nilang gawin ay ang patayin si Sir Shino. Sabi naman ni Shikadai na baka hindi naman kailangang umabot sa ganun, sigurado daw na may paraan para manalo ng walang namamatay. Sabi naman ni Shikadai na kung napansin daw ba nila na habang hinahabol sila ay wala siyang pakialam sa ginagamit niyang chakra at hinayaan lang niyang nagwala ang mga insekto niya. Wala na daw si Sir Shino sa sarili. Halata din daw na hindi natuwid ang pag-iisip ni Sir Shino. Magagamit daw nila ito laban kay Sir Shino. Sabi naman ni Boruto na may problema pa rin sila dahil kung hindi mawawala ang mga insekto ni Sir Shino ay hindi daw nila ito malalapitan. Sabi naman ni Shikadai na may plano daw siya para dun, pero para daw nagawa yun ay kailangan niya ng isa na handang gumanap sa isang delikadong papel, at sabi naman ni Boruto na ibig sabihin kailangan daw ng decoy sa plano ni Shikadai. Sabi naman ni Shikadai na para daw sa kanya ay ang dapat maging decoy ay ang transferee. Sabi naman ni Mitsuki na hindi ba dapat daw na ang nakaisip ng plano ang maging decoy. Sabi naman ni Shikadai na ikaw lang ang dapat maging decoy kasi wala pa daw si Mitsuking kapawis, at dahil daw sa ginawang wind release ni Mitsuki kanina ay mukha daw marami pang chakra na magagamit si Mitsuki. Sabi naman ni Mitsuki na ganun pala yun, para sa kanila daw ay sapat na dahilan na yun para isakripisyo ang buhay ko. Sabi naman ni Shikadai na bukod daw doon, based daw sa ginawang teknik para pahabain ang braso
kaso ni Mitsuki malamang daw na marami pa si Mitsuking teknik na tinatago at sinabing payag ka ba, sabi naman ni Shikide sa sarili na kung si Boruto daw ay may tiwala kay Mitsuki ay siya daw ay wala, hindi pa daw niya masabi ang binabalak ni Mitsuki kaya ilabas daw ni Mitsuki ang mga sekreto nito, bigla namang sumabat si Boruto at sinabing mas mabuti daw siguro kung siya na lang daw ang maging decoy. Sabi naman ni Boruto na alam niya daw na hindi pa bumabalik ang chakra niya pero makakagawa pa daw siya ng maraming Keigenbonshan. Sabi naman ni Shikide na masyadong daw na delikado ito para kay Boruto, hindi daw malayo na mamatay si Boruto sa gagawin niya. Sabi naman ni Boruto na sila naman daw talaga ang dahilan kung bakit daw nagkakaganan si Sir Shino, kaya siya na lang daw ang mag-aayos ng problema ang ginawa daw niya at saka gusto niya daw tulungan ang lahat. Sabi naman ni Mitsuki na, ang lahat. Kung ganun mas mabuti na lang daw kung siya na lang daw ang maging decoy kasi daw kumpara daw sa, biglang nilagay ni Boruto ang isang kamay niya sa balikat ni Mitsuki at sinabing wag na daw itong isipin ni Mitsuki at yung sinabi niya daw na lahat ay kasama daw dun si Sir Shino at pati si Mitsuki hindi daw siya susuko hanggang katapusan at hindi daw siya papayag na may mamatay. Habang nakatayo si Sir Shino ay sinabi niya na mukhang sumuko na daw sina Boruto at tinanggap ang kapalaran nila. Ginawa naman nila ang plano nilang ngunit nabigo din sina Shikide at Boruto kaya si Mitsuki naman ang sunod. Sabi naman ni Sir Shino na siguro naisip daw ni Shikide na mahihirapan ang mga insekto niya. Sabi naman ni Shikide na tignan na lang daw niya kung ano ang mangyayari dahil mukhang maraming insekto daw ang nawala sa ginagamit daw ni Sir Shino. Agad namang pinahaba ni Mitsuki ang kamay niya at hinayla si Sir Shino sa tubig. Habang nakalubog sa tubig si Sir Shino ay sinabi niya nakala daw siguro ni Boruto na wala siyang insektong magagamit sa tubig at sabi niya na wag daw mamaliitin ang insekto ng ang kanila. Nagulat naman si Mitsuki habang yakap-yakap kay Sir Shino. Bigla namang ginamit ni Mitsuki ang teknik niya na parang kuryente na kulay dilaw na alis naman ang mga insekto at ang aninong parang nakabalot sa kanya. Pinahaba naman ni Mitsuki ang kamay niya at inihagis niya si Sir Shino papaalis sa tubig ngunit hindi na makalangoy si Mitsuki papabalik. Pinuntahan naman ni Boruto si Mitsuki sa ilalim ng tubig at hinayla si Mitsuki papabalik ngunit hirap din silang makaalis. Bigla namang nagising si Sir Shino at niligtas sina Boruto at Mitsuki gamit ang malaking garapatan na nalipad. Pagkatapos nun ay humingi ng paumanhin si Sir Shino sa nangyari dahil parang may sumanib sa kanya. Sabi naman ni Sir Shino na kahit anong dahilan daw ay malaking kasalanan daw ang nagawa niya kay Boruto. Matapos daw mag-report sa administration ni Sir Shino ay maninindigan daw siya at mare-resign bilang teacher. Sabi naman ni Boruto na wala naman daw nasaktan sa kanila at sobra naman daw kung magre-resign si Sir Shino. Kung tutusin daw ay sila naman daw ang dahilan kasi ginalit daw nila si Sir Shino. Sabi naman ni Shikide na hindi daw niya alam na maaapektuhan daw si Sir Shino sa pinaggagawa nila, kaya pasensya na daw. Sabi naman ni Boruto na hindi daw nila inakala na ganon kalakas si Sir Shino. At dito lang nagtatapos ang video at saka wag mo ring kalimutan mag-subscribe.